That's just me. I'm the problem kasi talaga. 'Di ba? Ano masasabi mo? Take 2 Talks. Hi, this is Julia, And Kyra. and welcome to Take Two Talks. Charnet. And welcome back to our anong episode na to? Sixth. Yeah, sixth episode. Really surprising para sa akin na nagagawa natin. So, ano bang pag-uusapan natin this podcast? So for this episode, we'll talk about women in cinema, mostly directors, pero we'll tackle some actresses then. And then, kasi like while watching our past episodes, parang very dominated ng men, and also like as women, we wanna have a special episode just for them. And, parang medyo nakaka-guilty para sa akin as a woman. Parang hindi natin na-mention masyado. And pero na-mention naman natin, actually si Greta lang Si Greta lang ang na-mention namin in the past episode. So, why don't we have another a special episode? Kakasabi ko lang. Anyway, what should we start with? So, first director, we have Is Darin Salam. Yeah. Darin Salam is not very well known director. I think she's an up and coming director. She has a movie available on Netflix. It's about the Palestine and Israel war that is happening right now and has been happening since 1948. So Farha is about a little girl who's parang gusto niyang ma-discover yung kanyang future. Yung parang gusto niya mag-aral sa city and etc. But all of that is thwarted kasi dahil nga sa war na sa invasion ng Israel sa Palestine. And it's talking about this is a really parang Important kasi important topic siya. And very relevant kasi yun nga, as sinabi mo, it's been going on for a long time na, and until now hindi pa rin like na-resolve. Yeah, and it's not talked about enough, like yung perspective ng Palestinians, kasi dito sa like in the Western media and also dito sa Pilipinas, mas binibigyang Parang portrayed as the bad guy sila. yung Palestine, they're portrayed as the parang terrorists. But in reality, it's, well, this is very biased of me, pero I don't see why I should side with Israel. Like, at all. Like, I'm sorry. Pero I'm not sorry. Pero ayun, ano sasabihin ko, yeah, it's parang grabe yung nangyari sa Palestine. It's still happening now, and it's, parang what? Tapos it's being twisted nga sa media yung kung ano ba talaga yung actual na nangyayari. And then this movie, Farha, is yun nga, available on Netflix, but it's also a real life story. It's inspired by true events. Farha is, well, kind of a spoiler, pero I mean, why would you? Need naman natin talaga siya din i-share. Oo, pero yun nga, Farha is a real person, and kunento ni Farha yung story niya in Syria because she's a refugee na pumunta sa Syria. Kunento niya yung story niya sa nanay ng director, and the director wrote the story and directed this movie, and it's being parang a lot of Israel people are boycotting Netflix for this movie. Fine. K dot, pero ang daming mga Israel movie na
well, they're saying na parang anti-Semite daw yung Netflix, but a lot of movies from Israel are being streamed also on Netflix, pero ngayon is Biglang anti-Semite ganun. na sila. Ganun. This movie is parang Pero ano din siya, no? Since we mentioned nga kanina sa akin, hindi siya, yung war mismo dun nga sa place nila, hindi siya pinakita talaga. More on personal experience ni Farha, yung binigyan ng voice ng director. It's not, parang hindi mo makikita yung full scale ng nangyari ng Nakba. Nakba is what they are calling it. Kasi parang great catastrophe or something. It's an Arab word. So, the Nakba is not really portrayed in full scale. Pero kasi hindi naman siya documentary. And it's quite impossible to portray it. Kasi sa grabing genocide na yun. And, parang it's really hard to say kasi ang dami ko nakikita sa Twitter and it's it's really breaking my heart to see na nangyayari. Uy, oh no! Bakit nangyayari sa akin? Pero ayun nga, it's really heartbreaking na nangyayari yung ngayon. Ayun. And yun nga kasi, hindi lang naman yung, aside sa actual na nangyayari sa kanila, disheartening din yung, sila na nga yung parang terrorized, tapos sila pa yung ginagawang terrorist. So, and it's parang pinag-compare yung Hamas sa ISIS. Parang, I think it's racist, I think. Kasi parehas silang Arab. Ganon. Pero they're, what they call it, different purpose, different goals. ISIS is for terrorism, Hamas is for freedom of the Palestinian people, which okay. Sorry, hindi na to masyado movie, pero like, I just wanted to get it off my chest. A lot of people are saying like, you have to condemn Hamas, which I do. I condemn Hamas, pero why don't they condemn Israel? Diba? Dami sinasabi, condemn Hamas. But, okay, I do. I don't believe in their like violence, but why do they have to do that? Why do they bakit sila nag-resort sa violence? You don't corner someone. You don't corner someone and then don't expect them to fight back. 'Di ba? Ayun. So now they're fighting back and now they're yun lang naman yung ginagawa talaga nila, tapos yeah. Tsaka, sabi din, actually, na-mention din nung prof ko, like, very brief na, don't label Hamas as terrorists nga. Kasi ang judging nung term na yon, ang heavy nung word na yun eh. Parang, see them as an organization, hindi yung terrorist agad. Yun, naalala ko lang. Ayun. Pero ayun, I think you should, support Farha. Like them if you have Netflix subscription, like them, or love this. And also kasi a lot of Israel people are review bombing Farha. Also, if you have Google accounts, parang like this, like mo rin yun sa Google. And also if you have IMDb, kasi dun din sila nagre-review bomb IMDb. If you have Rotten Tomatoes, may account ba dun? Rotten Tomatoes, and also like Letterboxd, anywhere you can. That's all I have to say. From the river to the sea, Palestine will be free. Lagi ko nakikita yun. Free Palestine talaga. Ayun, sobrang heavy nung first first movie. Pero yun nga, to spread awareness na lang din. Spread awareness. And also, I will link down below any, like, donation or, like, resources to educate yourself. And, if you have some, mula, you can donate then. Hindi po sa amin. Doon sa Ano ba na dito? Ginawang opportunity. Oh my God.
Ayun. So, ayun. Very heavy, pero let's proceed with another, like, movie of a female director. Ah, of Or another do you, yeah. director. Kung may masasabi ka pa ba I mean, sa, you said it naman na lahat Hmm? perfectly. Hmm? Na-convey mo naman na yung kailangan. So, for our next female director, we have Agnes Varda. So, Varda is known as one of the, like, prominent female directors from the French New Wave. So, yung film na i-discuss namin, hindi man discuss talaga. Pero yung pinanood namin na both kasi is yung Cleo from 5 to 7. So, Cleo from 5 to 7 follows a musician. Ano pangalan niya? Cleo. Ay, Pero ano lang kasi niya yun, like, screen name. Oo. So, Flora. Flora yung sa F, actual name niya. So, si Cleo, ayun nga, nagpa-check kasi siya sa doctor. Then, may fear siya, nag-take down ng tests sa kanya. So, may fear siya na may something na malalang illness siya. Then, nagpa-tarot reading siya. And hindi rin naging maganda yung results. So, all throughout the movie lang, pinakita yung parang feel nga ni Cleo na yung parang yung PA niya, yung assistant niya, then yung mga producers ng music niya. Producers and lover, Parang, ganun. Pati yung lover niya. Parang hindi sila talagang may care kay Cleo as a person. Parang more on yung siguro yung pagiging artista niya lang. Ayun nga, yung exploitation nga daw, di ba? Minention. Tapos, so, pero may friend naman siya na pinakita din na like true friend. Then towards the end meron siyang na-meet na guy. Then may connection, like sila, like actual conversations gano'n. And towards spoiler na yung. Pero yun nga, Cleo from 5 to 7, it's it's about up and coming parang artist. Like may 3 singles lang siya na hits. 3 singles. And then, parang, yun nga, sa mga producers niya, exploitation, parang, ewan ko kasi kung, I don't know any, parang hindi ako experienced sa music industry kasi hindi naman ako taga doon. Pero yung mga nakikita ko, kunyari, when I follow someone, like, a musician, tas mga BTS backstage, keme-keme nila. And like, I see a lot of people are surrounding them, na parang mga friends, mga producers, etc. But, thinking na sino doon ang actual friend mo, sino doon ang ginagamit ka for your yung fame, singer, yung fame mo. Parang, do they really care about you? Are they with you? Or are they there for their own like self-interests? Parang yun yung pinapakita doon, and also dun din parang yung way ng pagkakatingin ng tao kay Cleo, and then yung way ng pagkakatingin niya sa sarili niya. Kasi din siya parang nagre-rely, hindi man rely heavy, pero like may malaki yung values para sa kanya nung perception sa kanya nung ibang tao. Like, ang daming shots doon na ipapakita yung nakatingin sa kanya. Feeling niya siguro, like, tinitignan talaga siya ng lahat ng tao and kung ano yung iniisip sa kanya. Tapos makikita mo, during those scenes, yung itsura ni Cleo is like, parang, hindi man frantic, pero yung parang nag-iisip siya, parang may worry sa itsura niya during those scenes. So, yun lang. Siguro, yun nga, masyado siyang nagbibigay ng importance sa view ng ibang tao sa kanya. Then, meron din, di ba, sa part ng, everybody spoils me, but nobody loves me. Parang ganun. Ayun nga, yung parang self-interest nga, ganun. And then, pero ang ganda ng, sasabihin ko lang, kasi, ang ganda ng music. Kasi since musician nga siya, may pinakitang, may scenes na, may scene doon na, na kumakanta siya. And also, parang doon ko na, na-feel ko lang parang, oh my God, ang ganda ng French music talaga. And it's very parang romantic. Ewan ko kung ganun lang talaga yung, kasi nga, so parang Paris, talaga is City of Love, gano'n. City of Love. And very romantic. Yung pagkakakwenta niya, pero and also very melancholic. Parang ramdam mo yung sadness ni Cleo. And parang ang ganda, ang galing ng actress ng pagkakakanta niya doon.
Ay, tas to add lang, since French New Wave director nga, si Jean-Luc Godard may cameo. Tas si Anna Karina kasi nababasa ko lang yung name niya pero hindi ako talaga masyado familiar si Godard. Ayun lang. Parang, wow, close pala sila. Close na sila. Lang. Ayun, oo. Actually, I think this is my first French New Wave film. Yeah. Kung buti lang sinabi mo kasi I would have never like started. Kasi ang intimidating ng parang French cinema. Ganun. Kaya parang ayun. I haven't like watched anything from that era. Ang interesting kasi sa akin, kasi nanonood ako sa YouTube ng mga ganong stuff tungkol sa yung mga pioneering directors, actors, ganyan. Kaya nagtatry ako mag-dive in nga sa French New Wave since malaking part sila ng early cinema. Ayun. Pero na-mention ba yun sa like classes kung ano yung French New Wave? Parang Like hindi what's ata. the Parang wala. Okay. Oo nga, no? You need to, fix your syllabus. Tarot, hindi ko na Syllabus? i-mention kung sino. Hello! Joke lang po. Huwag mo share to. Baka makita niya. Hindi, I mean yung organization. Wow, organization. Hindi nag-name drop no. Wow! Oh my God. Parang from the roots talaga. Change from the roots. Chares. Oh, sige. Okay. So, kay Varda kasi yung isa ko lang napanood is yung Oh, sige. Oo nga pala. yung Le Bonheur, which is The Flowers. Hindi ko Parang alam yun yung direct translation niya. So, yun kasi is more on satirical. Mm-mm. So, isa-spoil ko na doon. May wife and husband. Then, sobrang sila, like, super okay sila actually as a married couple. Then, suddenly, may na-meet na woman, yung husband niya. Then, nag-start off ng affair. So, satirical daw siya. So, sa akin kasi, actually, siya eh. So, yun nga, spoiler. So, in the end kasi, okay lang, spoil ko sige pati lang. sa'yo. Okay lang game. In the end kasi, so, na-figure out ni girl? Oo, ni girl. Tapos, actually, inamin sa kanya ng husband niya na parang gusto niya, he loves them both, ganyan. Tapos, super normal lang. Kasi yun nga, parang, kasi nga, satyr lang. Tapos, in the end, si wife, para sige, maging happy na sila together, ganyan. Tapos, yung ending, may anak din pala silang dalawa. Tapos, yung ending is, kasi ang bonding ng family, na original sila, kasi may 2 kids nga sila, is nagpipiknik sila, ganon. Tapos yung ending, since wala na nga si wife, yung ending is super happy, tas super colorful, and then may may upbeat music pa. Ang magkasama na is si husband, si Kabet, tas yung anak na dalawa, tas happy sila, ganon. So, ang dark niya. Ang dark niya actually. Pero kung makikita mo is sobrang vivid ng colors. So, that's what I love about it. Kaso yung Tio pala is black and white, no? So, yung may din siya ng usage of color pala. So, sobrang kabaliktaran yung sa Debonair, yung message ng ayun siya, yung Debonair. Naalala ko yung yung Faithful Findings. Di ba namatay yung wife, tapos naging happy na sila yung kabit niya. Di ba? Oo, parang siyang gano'n. May inspo ba siya doon? Charot. Pero kasi, dapat papanoorin ko rin yan. Kasi di ba yun yung papanoorin mo. Kaya lang, hindi siya available. Sa movie siya. Sa movie lang. Pero, wala akong pera para mag-subscribe doon. May nagpahiram lang kasi sa akin. Okay. So, ayun. So, Varda, yung I think most well-known film niya is Persona, pero hindi ko pa siya napapanood. Kasi may isa ba ako manood. What's it about, Persona? Actually, hindi ko pa nababasa yung synopsis niya. Pero, yun, pagka si Varda kasi, yun yung lagi ko nakikitang recommendation, yung Persona. Tsaka yung The Gleaners and I. Which is, I think yung Gleaners and I is parang perspective ata ni Varda talaga. Perspective ni Varda? I think like biography? Hindi ko sure if biography talaga siya or parang as a director lang. Okay. Pero like I haven't watched any Varda like aside from the Clio. Pero nga may nakita na ako na like parang binibigyan niyang buhay yung normalcy. Parang pagiging normal na I don't know how true that is pero ayun na nga. Tsaka parang based lang sa mga nakikita ko, more on women talaga siya nagfo-focus si Varda for represent.
Kaya nga, wala lang, ang galing ng isang Cleo. Parang pagiging palamuti lang ng babae. And then yung parang self-image ng babae sa sarili niya and then sa other people. Tsaka at the time din kasi yung, di ba yung mga Mm. French New Wave directors is mostly men. So, Okay. it's brave of her nga daw na yung first feature niya is ang bold daw nung take. Pero hindi ko alam kung tungkol saan yun eh. It's about women na din. Siguro. hindi ko Okay, nakita okay, eh. Pero okay, yun nga, okay. ganun siya. Like, very daring Mm. as for women director nung time na yun. So, yun lang. Ayun. So, Okay. next So, na ba, what's or- our next female director? We have our beloved Greta Gerwig. Okay. A friend of the show. Nag-guest na dito. Ayun, si Greta. Dami na nating, dami na nating Ilan beses natin siya na-mention, actually. Like, I think, pangatlong episode na to na minention natin siya. Kasi yung first episode, and then yung favorite directors, Oo. yung special mention siya doon. Oh, tapos yeah. ito pangatlo na. Ayan. Actually, Take it na-mention away, din yung Lady Charet. Bird sa third episode. So, lagi siya Ah. na-mention, pero ngayon pa lang tayo. Actually, Oo. ikaw na. Take it away. Ikaw. Kasi ikaw yung mas fan ni Greta eh. Mas alam mo yung ni Greta, I think. Pareho lang tayo. Sige. Anyway, parang ayun nga si Greta, parang modern or contemporary director dito sa Pilipinas. Ay, sa Pilipinas? Sa Pilipinas? Bakit ka na, nag-automatic na lang yung bibig ko. Bigla na lang nagsabi ng sa Pilipinas. Ayun, parang active siyang director ngayon. And, ano pa ba? Oo nga. Ano Well, nangyari? siguro parang joke lang po. Hindi ko na itutuloy sa sabihin ko. Kasi itutuloy ko, pero joke lang to. Ano? Tapos sabi ko sana, baka parang modern Varda siya. Wow. Hindi ko alam, joke lang. Bold Kasi statement. Chares. parang, ngayon kasi siya yung pinakakilala talaga na Siya nga. female Siya nga. director eh. Kasi, ayun Tapos nga. mostly women din yung subjects. Wait lang. Mm. Wait lang, baka narinig yung boss. Putang eh. Uy! Okay, so, sorry, may guest po tayo, si Scrappy D. Uy, ano masasabi mo kay Greta? Coming of age din Yeah, ng women. coming of age ng women. Puro women yung mga subject niya, which is parang deserve. Deserve! Pero ano ko din kasi, diba, like, marami ding, hindi naman madami, pero may mga nakikita ko sa'yo na, like, lalo when it comes to books, yung, if lalaki yung nagsusulat ng women, hindi siya napoportray as good as actual, woman siya, as an actual woman siya. So, siguro with Gerwig, at least, mas, siya sa atin, mas mas nakaka-relate tayo, or mas parang, mas, yung tawag sa mas tama? Mas accurate? Oo, mas accurate Yung feel portrayal. ko yung portrayal kasi nga since woman siya. Oo. And then parang mahilig siya sa writing niya. Kasi siya rin ba nagra-write ng mga I think most Parang- if not all. Okay. Kasi si Noah, diba? Si Noah Baumbach. Nga, parang meron siya mga sa script niya parang may mga realization ako sa sarili ko na parang, oo nga no, bakit ganon? Ganon. Marami siyang ganon. Marami siyang rants about being a woman dito sa society na to. And then parang, correct. Oo, tama. Lalo yung sa Barbie, yung mahabang Oo nga. ang pala niya? Maria? No. Pangalan nun? Yung actors nakalimutan ko. Basta siya, yung mahabang dialogue sa sobrang butik na umiyak. Talaga? Oo. Like sa sinehan? Oo. Na-feel ko siya. Oo nga, ganun nga. Also, parang medyo lang. Like, okay, being a woman, this is not very feminist of me. Kasi, sorry doon agad. Pero parang minsan yung rants niya na parang, okay, chill down na. Medyo masyadong on the nose. Yun yung, parang para sa akin lang naman. Parang feeling ko, gusto kong, parang deserve naman niya na ipamukha talaga. Yung mga rants na yun, parang, sige, ilabas mo lang talaga yan. Like, parang women have been, like, deserve nila yung voice na binibigay ni Greta para sa kanila. Pero I think mas ma-accept ng ibang people
na parang kunyari, they're anti-feminist, they're sexist, or they're misogynistic. Pero I think, para sa akin, pag ginawa niyang medyo subtle, medyo yung atake, I think mas madadigest ng tao yung mga yun. Or gradual. Oo, parang ganun. Ayun nga. Kasi kung masyadong ranty, yung mga plight niya for women's rights, baka mas lalo mag-shutdown yung mga tenga ng mga tao para doon. Pero that's just for me. That's just me. I'm the problem kasi talaga. 'Di ba? Ano ba sabi mo? Pangalan niya? Aura? Mm-mm. As in Aura. Aura yung nickname niya. Okay. Well, ayun nga, na-mention natin may coming of age, tapos meron din yung sa adult nga, which is sa Barbie. Then, Lady Bird is more on, yun nga, coming of age. And then also the mother-daughter relationship. Mother-daughter relationship. Little Women is about sisterhood, parang ganon. Sisterhood and pagiging... Ano yung next niya? Yung Narnia nga pala yung Narnia. next. Interesting kasi may men na main may bidang, oo nga, may bidang lalaki. Ano kayang mangyayari doon? Pero gusto ko yung mga mga, alam mo yung mga meme na totoong tao naman sila, tapos mabait yung lalaki, tapos sabihin ng mga comment, he's written by a female. Ganun. Parang ganun. Parang he's an ideal man for women. Parang sana may ganun. Pero sino yung nakakainis doon? Ha? Sino yung nakakainis doon sa apat na magkakapatid? Si Amy? Ba? Hindi siya nakakainis. Yung favorite ko si Amy eh. Yung gusto ng Wicked Witch. Ng witch. Sorry, akala ko nasa Little Women tayo. Kasi apat na magkakapatid. Sorry. Narnia pala. Ay, Narnia, oo. Si Edmund? Oo, si Edmund ba yun? Yung kumain ng Turkish Delight. Oo. Pero ano kayang magagawa niya doon? Ewan ko. Lang, nainis lang ako sa kanya. Pero he's just a kid. But whatever. Greta, ayusin mo. Charis. Nang threaten. Okay. So, next, I think, parang siya, parang important voice for this, women. Lalo for this generation. Yeah, this generation. Parang timely lagi yung mga sinasabi niya eh. Ayun. Oo. So, for our next, we have Julia Ducournau. Wow. Ducournau. Ano siya? French? French no? din siya. Ay, dalawa. Wow. Kala mo naman. Very, very... Cinephile? Very cinephile. Very pretentious. So, si Julia Ducournau is a French female director nga din. So, isa lang yung napanood namin, both, which is yung Raw. So, may balak sana akong panoodin yung Titan or Titan or Titan. Basta yun. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. So, yung Raw is, 2016 film. So, it follows yung, nakalimutan ko yung name ng protagonist. Pero siya mag-enter siya vegetarian siya, then mag-enter siya ng veterinarian school. Then, sa parang initiation ng first years is basta party yon, then may part doon na kakain sila ng raw rabbit liver. Kakain sila, kailangan talaga kainin yun. So, syempre ginawa niya. Disgusting. Kahit napilitan siya kasi nga since vegetarian siya. So, after nun, si protagonist is parang nagkakaroon ng rashes, cravings. Grabe yung rashes niya, as in nagsusugat-sugat na siya, kakakamot niya. Nagpipil na yung skin. Kadiri talaga tingnan. So, ayun nga, nagkaroon siya ng cravings. Then, may events, start nun sa, dun sa pagkain niya nung rabbit. Sabihin ba natin siya? Sabihin ba natin siya? Or... Yeah. It's a horror movie, ayun na. Hindi, kasi, body horror? So, horror siya, actually, pero, hindi naman sa ayaw, pero hindi ni director, ni Ducournau, na hindi daw siya horror. Talaga? Ba't may mga nakikita akong interviews, sinabi na horror? Oo, she loves horror daw, parang, ayun, gusto daw niya ng horror. Kaya horror daw yung mga ginagawa niya. Sige. Kasi isa ko nakita, hindi daw ganun yung gusto niya ipakita. So, anyway, sabihin natin yung actual... sige, okay lang. Sige. So, cannibal po siya. So, it's about cannibalism. So,
So since kaya nga siya vegetarian, 'di ba? So nag-start siyang Mag-crave sa oo, meat. dahil nung kumain nga siya, Ng since rabbit nakatikim na food. siya nung raw meat na yon. So, makikita natin yung parang journey niya na kung paano siya, parang kung paano niya hindi accept parang i-take yung pagiging ganun niya. Siyempre, bago yon sa kanya. So, actually, Bago talaga. ang gusto talagang ipakita daw ni Julia dito is, hindi ako yung more on, yung sexual awakening daw ng women. Okay. So, kasi parang, pagka dating sa sexual, like, desires or fantasies or whatever, kumbaga, pag sa women kasi, parang, na-judge tayo for that, na pagka ganun tayo, na parang pag nag-start ka Yung mag-ganon, desires, yung sexual oo. desires, yeah. Like, unlike sa men, na Sinishame parang ka, oo. chini-cheer pa sila na, uy, galing mo, Oo. ganon. So, parang yun yung gusto niyang ipaano. And, kaya may cannibalism is, parang gusto niya kasi i-portray in, like, the most disgusting way, kung paano nga kasi nasi-shame yung, like, women for sexual, for having sexual, like, needs, ganon. So, ayun nga, so parang dito is, since the sexual awakening nga ni protagonist, ayun nga, syempre struggle since syempre bago. And although nandun yung sister niya na parang nagga-guide sa kanya. Pero inano din kasi parang, ang difference kasi is, so bale sisters sila na kanya. May sister siya doon sa veterinary school, which, senior na. So, yung sister niya din is cannibal din actually. So, ang difference kasi, ay bakit, hindi ba? Kasi parang inano nga na, yung sa sister niya is kumbaga walang guidance sa sister niya nung she first went through those, parang transition. Then, at nung time na yun, parang, at sinasama niya na yung sister, yung protagonist natin, since alam niya na yung, parang pinagdaanan niya, since wala nga siyang kasama nung sa kanya nangyayari yun. So, parang sisterhood, charet. So, sisterhood talaga. Ayun na nga, tas, parang, kasi diba, sa ibang bansa, dito, di ko alam dito sa Pilipinas, pero nakikita ko sa mga Hollywood movies and also dito nga, na parang pag pupunta kang college, na iniiwan mo talaga yung bahay mo. Like, pupunta kang, parang kang baby bird na ibibigay na lang. Parang, magdo-dorm ka free, talaga, gano'n. kailangan. Yeah, independent ka. Diba, nung simula niya, parang binibaby siya, very sheltered yung life niya, na parang, kahit na, yung accidentally nakakain siya ng meat. Hindi, parang accidentally nakasubo siya ng meat sa parang cafeteria. Tapos, sinabi pa ng parents niya na parang, kinuha pa ng parents niya yung plato niya, and then, siya pa yung nagreklamo. Yung parents niya yung nagreklamo dun sa cafeteria lady na parang, basta parang binabarat niya, ganun. Parang very sheltered siya, parang very shy, very timid. Tapos, yun nga, yung nagkaroon siya ng independence dun sa pagiging freshman niya sa college. Parang, dun nga, parang nag-blossom siya dun. Parang exploration din. Yeah, exploration nga doon. So, it's a coming-of-age film na disturbing. Yeah. It's coming of age. Gosh, that scene sa banyo. Oo. Pero so, lang din, parang ang brave nung mga ganong kasing directors. Like, nagtatakal sila ng ganong issue, tapos in a grotesque way. Parang, tapos parang, ito rin si Julia Ducournau, pangalan. Ducournau. Si Julia Ducournau, pag napapanood mo yung mga interviews niya, parang I highly recommend. Oo. Kasi parang intelligent niya sumagot. Ganda niya. Ang tawag doon, yan o, diba? Hindi siya nakikinito. Ang eloquent niya. Eloquent. Yeah. Ang eloquent niya explain ng mga, kung bakit niya ginawa to, ano yung mga choices niya. Parang, ang ganda ng mga ideas niya. Kaya gusto ko lang, parang, ang ganda pa niya. Ang ganda niya sa mukha. Parang, not very feminist of me, mentioning her face. Pero, ayun nga, she's so smart.
Yeah, I really want to watch Titan. Basta yun. Basta may ihi sa Oo. dulo. Doon nga sa Sisterhood, meron kasi siyang parang love-hate relationship. Oo. Love-hate relationship between the sisters. And then, doon nga sa interview ni Julia is, sabi niya kung bakit, dati daw hindi dapat sisters yun. Dapat parang mamimit niya lang. Tapos sabi niya, ginawa niya sisters kasi mas madaling i-write kung bakit sila nag-aaway tapos biglang parang bumabalik pa rin si Pero protagonist I dun sa think it's better nga na sisters sila. And then, ang ano ko lang dun sa Raw, hindi ko lang gusto yung ending, pagkaka-end. Okay. Naalala mo yung ending? Yung may reveal na keme. Sorry. Yeah, pag alam niyo yung Raw, alam niyo yung ending na ano. Pero Hindi na po namin isa-spoil yung part. hindi ko na isa-spoil. Pero hindi ko lang gusto yung ending kasi parang very on the nose na. Parang, yeah, it's a given kasi parang na-figure out ko na noong parang nung may reveal nga na sinabi mo naman na cannibal din yung sister niya. Parang, okay. Na-figure out ko yung nangyari. And then, nung sinabi pa yung may nangyari sa reveal, parang, okay. And then yung pagkaka-execute pa, parang it's very, parang, sabi nga na Julia na comedic daw to. I don't see it like at all. Sinasabi niya, anong comedic? Ako hindi ko din siya may isip na gano'n. Anong comedic? Siguro, dun lang kasi sa dulo, nagkaying parang comedic. Pero, like, throughout the whole movie, I don't see it. Pero Diba nga, parang, as I mentioned kasi kay Kyra na, after ko mapanood yung Raw, sobrang takot talaga ako. Na, like, yung partner ko nung time na yun, like, kasama ko siya matutulog dapat ng time na yun. As in, yung takot ko na baka kainin niya din ako. Ganun ako natakot sa ano ng Raw. Like, tinutulak ko siya pala. Ganun. So, hindi siya comedic. Para sa amin. Oo, hindi. Ayun. Ano po ba yung mga masasabi ko sa Raw? Yung women's perspective and also yung may sex scene doon and it's also not from... Kasi, di ba, sa mga movies, pag may sex scene is about just, parts lang ng babae. Like hand, the hair, the eme. Parts lang ng babae yung pinapakita sa screen. Parang ginagawang parts lang ang babae. Like, they're just bodies. Pero dito kasi parang pinapakita yung hindi siya male gaze. Parang ganun. Also, the roommate is gay. So, sinabi niya na why she made the roommate gay is to not look at the protagonist as someone sexual. Okay. Parang So, wala hindi talaga nga sa male gaze. Wala talaga. Kasi, kahit na lalaki siya, he's gay. So, walang mali siya. Parang ganun. So, wala talagang male gaze dito sa movie na to. And also, kahit na yung may sex scene, it's not male gaze. It's not hindi shot as... Kumbaga, hindi sexual tension yung sa sex scene. I mean, hindi mo mafe-feel yun dahil sa scene na yan. Hindi. Parang, it's very... Takot yung mararamdaman mo doon kasi parang very animalistic na yung ano niya eh. Parang primal desires, ayun nga, may mga primal desires yung protagonist. It's not about just, being cannibal. It's also about sexual and, being coming of age. The hormones is raging talaga. Ayun. So, that's it na nga po. For Raw. Ano to? Putok na gagawin. So, next we have Lynn Ramsey. Sino si Lynn Ramsey? We Need to Talk About Kevin. So, isa pa siya na disturbing din yung tinatakal niya na like topics. So, si Lynn Ramsey, actually, hindi ko alam yung like background ni Lynn Ramsey. Pero kasi kami, sabay namin pinanood yung We Need to Talk About Kevin like 2017, 16, ganun nakatagal. So, We Need to Talk About Kevin, si Tilda Swinton yung main character dito. So, sobrang odd actually. Kasi, I mean, like, pinapakita kasi yung stark difference nung life niya before. Like, may mga flashback and then flash forwards. Tapos, like, mapapaisip ka talaga, sobrang different. Ano nangyari? Bakit ganun kalaki yung naging impact sa kanya? Then, so, si Tilda Swinton is a mother, a writer. She's a mother. Writer siya, diba, din? Tama ba? Kasi,
parang ganun yung profession niya. Pero nagta-travel siya kasi madalas before the incident. So, ayun nga, si Tilda Swinton. Then, ang husband niya si John C. Reilly. Tapos si Kevin, which is yung sa title, is si Ezra the Miller. controversial Ezra Miller. So, si Ezra Miller is, mag-start is, pinakita siya nung baby pa lang hanggang sa nag-grow up siya. So, since we need to talk about Kevin, obviously, si Kevin yung magiging parang focus na anak. Oh, it's about, motherhood and then yung parang guilt ng pagiging mother because parang pinanganak ko tong monster na to. Parang ganun. Kasi Kevin is parang a very disturbed child talaga. Parang iisipin mo na, ayun nga, yung sinabi mo nga na parang take niya yung responsibility na hindi ko, kasi ganun yung mga nanay, like, hindi pa kita pinalaki kita maayos, ganyan. Parang, o kaya pag may taong, parang unruly child, parang, ganyan ka ba pinalaki ng nanay mo? Ganyan. Sinong nanay mo? Parang ganun. Tsaka kasi dito, si Kevin, iba yung treatment niya sa father niya, tapos sa mother niya. And hindi nakikita nung father niya kung paano niya i-treat talaga yung mom niya. Kasi iba pagka magkakasama sila. Parang bakit kaya, I think, kasi makikita ni Tilda kung sino talaga si Kevin and din si Kevin kung sino talaga si Tilda. I think parang may something darkness din kay Tilda. Pero I don't know. Wala talaga. Kasi from the very beginning, even kahit nabuntis pa rin si Tilda and, the conception, yung act ng pagkakagawa kay Kevin, it's parang, yung pagkakashot ng movie, parang ang dark, ang red. Lagi mahilig siya sa red lighting. And also that, the sex part is yung parang red lighting and it's parang may bahid na ng sama, kahit na conception pa lang. Parang ganun. And then, yung pagbubuntis niya kay Kevin, wala talaga siyang connection dun sa baby na nasa loob niya. Parang makikita mo na parang hindi siya masaya. Hindi siya masaya. Parang tinatago niya yung bump kahit na sobrang laki na ng niya, parang like she's wearing very baggy clothes, parang hindi siya, ayun ko, wala talaga siyang connection. And then yung yung baby pa lang si Kevin and then toddler, wala talaga. Wala connection talaga. And then ano pa ba yun? Like parang walang warmth nung love ng mother dapat. Parang I think yun post-pregnancy. Ano yun? May something na ganun. Parang depression. Depression. Nasa ganun. Post-birth. Kailan ko siyang isipin. Tapos, it's like nature versus nurture. Parang ganun no? What do you think ba? Nature versus ano ba sabi ko? Nature versus nurture. What do you think happened with Kevin? Parang feel ko kasi parang wala pareho eh. Sa mother niya. Although may scenes na parang tinatry naman ni Tilda na maging close sa anak niya. Parang para sa akin kasi parang hindi pa rin ganun talaga yung usual na mother. Parang may lacking pa rin on her end. Okay. So parang may fault yung mother, parang ganun? I'm not necessarily, pero siguro may part siguro na yung hindi nga sila nakapag-connect. May part yun sa kung paano lumaki si Kevin as gano'n. Kasi alam mo yung mga experiments din na parang maraming mga experiments yun yung parang pag hindi mo binigyan ng attention yung child and then parang nararamdaman ng child yung walang love. Then, siguro, ayun nga, may walang love na binigay si Tilda. Pero, parang grabe naman kung grabe mangyari. Si Kevin. Grabe yung treatment niya sa mother niya. Talaga. Oo, parang, kung ako na lang, sige, adoption. Doon ka sa... Actually, oo. Ba't niya naisip yun? Pero kasi, yun nga, hindi papayag yung asawa tatay. Niya. Kasi, super close yung, si Kevin sa father niya. And parang sinasabi niya, he's a sweet kid, parang ganun. He's just, he's just a boy. Parang alam mo mga boy, very unruly and parang a menace. Ganun yung parang expectation pag
Pero si Kevin kasi like as a child ang manipulative na eh. Oo nga yun. Diba naalala Ba't mo ang sa talino ARM? niya? Di ba? Oo. Basta ganun siyang bata. Parang problema talaga siya sa... And then, dun sa sa tatay nga niya, parang he's turning a blind eye. Dun, kahit na sinasabi na ni Tilda kung ano yung nangyayari kay Kevin, kung what's happening with Kevin. Pero, parang dinidismiss ng tatay yung... Kasi, porket iba yung treatment sa kanya, parang, yun nga, hindi niya nakikita na parang impossible siguro for him na ganun yung anak niya. And then, parang pag, if one turns a blind eye on the monstrosity that's happening, parang mas lumalaki yung pagiging monster ni Kevin, parang napapabayaan. And then, what happens to, Kevin, parang ganun. Kaya we need to talk about Kevin daw kasi parang, yun nga, we need to have a discussion about the evil of, of Kevin. society. Okay, sorry. Oo, parang yun din, of Kevin. Kevin is like parang representation ng the society, kung ano yung mga nangyayari dito sa Pilipinas na naman. Ano ba to? Bakit nga automatic to sa Pilipinas, sa mundo? And yun nga, Israel-Palestine. Parang, ayun. Then, meron akong nakitang interview. Actually, parang ano lang yun. Ano yun sa panel? Sa panel, yeah. Sabi ni Tilda, dapat, ang title is performance. As in, like, the word performance. Yun dapat yung title, yeah. Hindi we need to talk about Kevin. Kasi, parang, it's a performance to be a mother. Parang yung role ng mother, yung role ng father, and etc. And then, yung sa nangyari kay Kevin din, after the incident, he took a bow. Parang ganun. Parang there's parang a yearn for notoriety. Parang ganun. Parang he thinks this is all a performance. Being, and then, marami kasing mga evil people na gusto nilang maging well-known, maging famous, maging infamous. And then yun, it's a performance for him. Ay, napanood ko rin pala yung isa niyang film, which is You Were Never Really Here. Si Joaquin Phoenix naman yung bida. So, hindi ko naman siya ikukwento na masyado. Okay. Pero ano din siya, like, ganun siguro. Hindi ko pa kasi napapanood yung iba niya. Pero, disturbing, hindi naman disturbing, pero like heavy din yung topic dun sa film na yun. Hindi ko naman siya i-discuss. Pero yun, yung mga films niya siguro mostly is like, tungkol sa mga ganun. Saan? Pero ayun, dadagdag ko lang pala kay Tilda Swinton, ang galing niyang actress. Yung face niya, or ganun lang talaga yung face niya, pero parang yun yung nag-solidify sa akin na film niya na, shit, magaling talaga siya. Magaling talaga si Tilda. Ang gaunt, parang ang haunting ng face niya, para siyang multo na talaga na nagwo-walk sa living. Parang ganun. Wala, ang galing lang na Tilda Swinton talaga. Meron na ba siyang Oscar? Wala pa. Parang wala pa. Parang wala. Bakit? No? Bakit parang, kaya? Parang wala. Feel ko wala pa. Nako, dapat, parang she's due for an award na. An award. Academy Award. Mm-mm. Okay, last. Hindi, mag-actors pa naman tayo. Pero for our last female director, we have Sofia Coppola. Coppola? Oo. Coppola? Basta. Coppola. Basta yun. So, dalawa lang yung napanood ko sa kanya, and yung mutual na napanood namin is yung Lost in Translation. So, dito ako madami sinulat eh. Lost in Translation, it follows two Americans na magsistay for a week nasa Japan sila, sa Tokyo. So, si Scarlett Johansson dito is wife siya ng photographer, while si Bill Murray ay washed up movie actor. So, si Bill Murray is nasa Tokyo lang for commercials. Tapos, yun nga, si ScarJo is sumama lang siya dun sa husband niya. So, si ScarJo is a neglected wife nga, kasi laging busy yung asawa niya, lagi siya naiiwan. Then, si Bill Murray naman is
He Like, doesn't siguro like yung what he's doing. tsaka yung marriage niya is, Yeah. ano na, parang stale na siguro. Kasi lagi yung kids na lang yung naasikaso ng wife niya. So, Oo. Like first impressions, dun sa Lost in Translation, parang it's a very slow burn. Sobrang, kaya parang medyo naboringan ako. But, I get what she's going for. That's just me. Ganun. Parang kasi two lost souls, di ba? Na nag-meet, tapos parang naging buo. Parang nagkaroon sila ng connection. Tapos sila lang yung, di ba, Lost in Translation. So, yung mga Japanese, hindi, yun nga, di nila naiintindihan. So, kaya naging, like, may connection. Kasi sila lang naman nakakapag-usap. Hindi lang naman, like, dahil nasa Japan sila and yung actual language, pero like yung language with their partners. Parang walang communication sa kanilang, like, in each other's partners. Pero, ayun nga, nagkaroon sila ng connection, and then, wala, like, is it love? Is it an affair? Oo. Parang they found solace in each other. Kasi parang pareho sila ng, like, pinagdadaanan. And then, parang it's a parang unique take on an affair. Pero siya like, kasi like, for me personally din, tsaka may nakita din ako nagsabi nito. Kasi iniisip ko baka ako lang. Ayoko na gano'n eh. So, may nabasa ko na, yun na nga, may soul connection sila. Bakit ginawa pang romantic? Like, every time pwede na, namang, platonic. okay ako dun sa platonic line. Tapos parang every time na parang inisip ko na, oh my God, don't step into that line. Lagi kong inaano, shit, wag, don't cross that line talaga. Yung like, boundary nyo, na friends lang kayo. Hindi ko It's much nagustuhan better na, kung platonic. hindi ko nagustuhan na ginawang ganun sa huli. Na may kiss Oo. sa huli. Parang, it sours their, like, being Kasi person, parang being makikita mo characters. talaga yung friendship ng as someone si Bill Murray na much older and may experience May na sa marriage. wise na siya. Oo. Parang, So, in parang nag-a-advise siya kay ScarJo. Tapos, okay talaga sa akin ganun eh. Like, ang ganda na nung ganun. Tapos, diba yung sa dulo din, may binulong si Bill Murray kay ScarJo. Tapos, hindi natin talaga maririnig. And wala din siya sa subtitles. So, yun, like, ang balak kasi ni Sofia daw is, meron talaga silang balak na sasabihin talaga. May actual dialogue dapat. Pero hindi na nga daw nagawa. And gusto na din i-keep ni Sofia yung sinabi ni Bill Murray na parang it's like, Parang it's a symbol of the characters' connection nung nila. sila lang like, may between alam. lovers, sila lang yung connection nila and na parang to show na that week na they spent together meant something and na madadala nila yon sa pagbalik nila sa actual lives nila. So, nagustuhan ko din yun na yun nga, sila lang talaga yung nakakaalam kung ano yung sinabi. Ay, yun nga, maganda nga kung platonic na lang. Kasi it's very, parang wala akong nakikitang ganun sa mga movies na parang platonic Lagi lang. kailangan going O pag romantic. lalaki and So, the babae. sabi nga sa Little Women, it sells daw Oo pag nga. romance. Pero hindi ko gusto dito. Pero merong may nabasa ako na parang in-attempt na hulaan ko ano yung sinabi. So, ang sabi daw is, I have to be leaving, but I won't let that come between us, okay? Parang ganun daw yung sinabi. Sino nagsabi? Si Bill. yung source? Oo. Hindi ko na source, sorry. Pero sa website yun. Parang yung parang tinry niya like siguro basahin. Lip read. Parang gano'n. Pero mas Tinry ko talaga. Naiintindihan? Kasi binoost ko talaga yung yung volume. audio. Parang, Wala talaga. talaga. Pero I think ang perfect nung ganun nga na I have to believe I mean na wala between talaga. them lang talaga. Yun nga, it's like a culmination. It's parang connection between, parang minds and then nung souls nga nila. Parang, they're soulmates. Pero, soulmates can be platonic. Nakakainis. Tapos din actually, ang daming comments about, ang racist daw ng film na to. I think yung character niya kasi, yung racist. Pero, although hindi nga maganda na parang background, lang yung Japanese people. I think ganun nga talaga yung character niya talaga. Kasi, like, nasa 50s na si Bill Murray, tapos early 2000s yun. Parang, nung time na yun kasi medyo hindi pa ganun ka, like,
open yung mga Parang tao. yung Japan is parang very foreign talaga noon, lalo na noon kasi parang ngayon mas lumiliit na yung mundo because of like, social media and etc. So mas nagiging sensitive na tayo sa mga racist remarks and etc. Parang the world is changing and then yung words natin, yung language natin nag-change na. Like there are words na that are now actually offensive because a lot of people are saying na parang they actually offend me, parang ganon. So noon, like it's at for the times parang ganon. So it didn't age well yung lalo ng part na yon, but like I understand. Like iba kasi yung difference ng pagka ang strange sa'yo nung culture kasi bago ka doon. Pero siya kasi minamock niya. Kaya yun yung parang naging racist doon sa film. And then parang yung character kasi ni Bill doon, like he really doesn't want to be in Japan kasi ayaw niya talaga kasi dati siyang movie star and then parang he's only doing commercials now and like talk shows doon sa Japan na parang hindi naman niya gusto. Parang I think parang oh my God, like, di ba parang 2 million parang nga be siya. grateful kasi nga Oo nga. washed up ka na. Tapos Wala ka ang laki ng namang- bayad sa'yo, kinukuha Oo. ka pa rin sa Yun kanila. nga Makikita mo yun sa mukha niya na hindi niya gusto yung... Ay, parang may ginagawa minention niya. siya doon na I should be doing a play. So, pero kahit na, Kaya nga, ang parang laki-laki like ng- if you take a role, parang put actual effort naman. kasi binabayaran ka ng maano. Pero I think I kinda get what parang kahit na malaki yung sweldo mo, Pero hindi niya kasi pag ayaw gusto mo talaga, Hindi niya gusto yung and then ginagawa. parang hindi mo yun passion. I get what, parang I get the character, pero yun nga, parang pagmamak niya sa mga Japanese people and then yung pag-Japan, parang, oh my God, ang ganda-ganda kaya ng Japan. I mean, kung ako yun, Kung nga in-expect ko, like, di ba kasi pagka like foreign country, usually parang pinapakita yung beauty nung lugar na yun. Tapos, doon kasi nakafocus nga sa kanilang dalawa talaga. So, hindi masyadong like utilize yung like Japan. kasi daw, guerrilla filming sila doon. Ha? Like, guerrilla, walang permit. Ay, okay. Kaya siguro hindi masyadong napakita Okay. yung Japan kasi parang nag-sneak in lang talaga kanya sa Shibuya Crossing, 'di ba? May nagtatakbuhan sila doon. Walang permit 'yon. And also yung sa train station wala daw permit. Like skeleton crew lang yata sila doon, syempre para mabilisan ang galaw kasi wala para siguro pwede tumakbo na lang agad, parang ganun. So ayun. Tapos wala din daw like sa director of photography nila. Wala sa mga night scenes daw, there's no lights, like artificial lights noon. Like I mean artificial lights sa mga billboards and etc. Pero yun lang yung lights ng movie na yun. Which parang ang ganda lang ng itsura ng Japan. So, parang doon. siyang din, very real. Kasi nga, walang lights na ginagamit. Like, yung how it is lang talaga. How it is sa Japan. Kasi din daw dito pala. Kasi 17 lang si Scarjo nung time na to. Tapos, medyo may sinabi siya sa interview na medyo uncomfortable siya sa set nun. Kasi, Si Scarjo? Kasi, pero hindi naman like, dahil hindi naman siya like ina-abuse or what. Pero kasi, since bago nga siya, tapos si Bill Murray, like, kilala na, like, parang siguro parang na-feel niya yung sobrang Gap. respected daw si Bill doon sa set. So, tsaka yung opening scene. Ano yung opening sa yung panty? Oo. Oo Parang nga eh. 17 Ang lang siya weird. nung time na yun. So, wala lang. Parang ang Bakit? Why sexualized is it ng part like- na yun. Oo, why is it necessary yung as in talaga yung tapos Oo. pwede naman yung like yung upper body niya, like why is it like the Tapos panty? see-through pa. See-through ba? Hindi ko nakita. See-through. Nakita ko lang pink. See-through, tapos so kita medyo yung line. So, Talaga? yes. Kaya may mga nag-ano din, excuse me po, like, ang sexualized ni Scarjo naman. Knowing na 17 lang siya. Oh my God. Tapos, yun nga, nalaman ko na 17 lang siya. May mga times talaga doon na, oh my God, that's a high schooler. Talaga, like, Oo. yung, alam mo yung
nagko-crush siya doon, tapos parang nakapalda siya na parang black palda, and then naka-polo na white. Sabi ko, oh my God, papunta siyang high school. Kasi, Pero ang cute-cute niya. cute-cute niya, pero, like, yeah. I think, parang, I don't know about that, yung pagkakakast kay Scarjo. Pero ito yung naging break niya, pero at the same time, Pero yun nga, hindi kasi necessarily talaga yung opening scene na gano'n. oo. Yung other scenes naman, okay lang eh. Oo, okay lang. Pero, di ba, character niya is like early 20s. Oo, kakagraduate niya lang from college. Oo nga. Yeah. Then, wala daw siyang parang soul searching siya. And then, wala na siyang nararamdaman sa, like, ano yun? Ayun nga, sa soul searching siya, so hindi talaga kailangan na romantic. Kasi nga may soul connection sila as friends na. Yeah, ay, shish. Ay, nako, bakit natin, Sorry, ba't natin pinabash? Joke lang. Kasi pinag-usapan natin female directors, binabash natin yung gawa. Hindi naman, nagustuhan ko actually. Nagustuhan ko naman siya. Yun lang may negative aspects lang. Pero like, may positive naman yung parang, ayun nga. Maganda. Hindi ka ba na? Ay, hindi, and gusto ko nga, pero nga may mga, it's a slow burn talaga na parang, medyo hindi ko siya nagustuhan. Dahil nga, medyo boring siya for me. Pero I get what it's going for, and like, I appreciate what Sofia Coppola did. So, si Sofia, madami na siyang films. Yeah, pero tapos meron din siyang upcoming na lalabas din Priscilla. Ay, ay, gusto kong makita yun. Kasi dalawa pa lang napapanood ko yung Bling Ring nga. I think alam naman. Alam niya? Bling Ring yung nagpa-follow Bling. yung group of friends na based on true story, sneak in sila. Sneak in pa ba yun? Nagpa-trespass sila sa mga bahay ng mga actors, actresses sa Hollywood nung time na yon. And nagnakaw sila, ganun. So, yun yung una ko napanood sa kanya, Bling Ring. Tapos yun nga, yung Priscilla, nakikita mo ba yun? Nakikita ko yung mga and looking forward naman. Although, ngayon, yung biopics kasi medyo, parang ang dami na masyado. Pero gusto ko makita yung perspective ni Priscilla, knowing na ang laki nung, yung issues, laki ng age gap nila. And then, parang it's a perspective of a woman na parang, plinak na lang from parang being normal. Oo nga, parang high school pa lang yata siya. Like 14 lang ata siya nung, diba? So, ganun 14? Siya kabata. Kaya, mas naglo-look forward. Yung Elvis, hindi ko pinanood eh. So, dito naglo-look forward ako. Gusto ko talaga makita kung paano ipoportray nga yung story. And also, Priscilla, like the actual Priscilla, gave it like a thumbs up. Parang ganun. Parang a green light. Parang gusto niya daw yung movie na yun. And then, so, parang, so she knows. Parang, yeah. And then, yung Elvis, like, the family of Elvis, ayaw nila sa Priscillang movie na yun. Kasi, syempre nga, ipoportray si Elvis in like, a different light. Perspective ni Yeah. May abuse. May pagka-abuse. And then, parang, so, ayun. So, that's it for our female directors. So, may mga actresses ka ba na like gustong I don't know. On the top of my head, since may Mamma Mia obsession pa rin ako. On top of my head, since may pa rin ako sa Mamma Mia, si Meryl Streep. Kasi like, din naman siya, like, one of the most known na sa Hollywood. Although, ang dami ko pang hindi napapanood sa kanya. I think deserve lang niya ng recognition for her. Wala pa, kulang pa ba? May bias. Kulang pa ba ang recognition ni Meryl Streep? Deserve niya yung recognition. Deserve niya yung recognition. Akala ko deserve si pa niya din. recognition. Hindi, since female nga tayo. Lang. Sila Anya Taylor-Joy. Favorite. Sige, okay lang. Kasi I don't, like, wala akong maisip na. Gusto mo ba si Anya? Pwede din. Pwede din. Pwede man. Pero si Anya kasi like, siya sa horror ngayon eh. Mostly horror yung ginagawa niya. Like sila, Mia Goth. Hindi pa ako hindi. Napanood ko na pala yung ex ni Mia Goth. Pero yun lang, nakikita ko nga kasi. Dude, have you seen the Mia Goth, yung mga interviews ni Mia Goth? Para siyang one lang ako nakita. Yung daw yung tawa niya, ang parang weird daw. Ay, hindi. Yun lang yung nakita ko sa kanya.
Pero yung like yung actual speaking voice niya. Ay, maliit ba yung boses? Di ba? Oo, na parang siyang Disney child. Parang siyang Victorian child kung magsalita. Tapos, di ba may accent, British accent pa siya. Parang ibang-iba sa kung ano yung pagkaka-acting niya. Kasi siguro mga American accent lagi. Tsaka yung genre kasi nung... Oo, parang siyang nakakatakot lagi. Lagi nga siyang horror, actress. And then, pagka, basta ganun. Hindi parang siyang, Siya daw female actress. Ay, inano niya yung boses mo kasi nag-iba, kaya tumingin siya. okay. So, sila, ano pa ba? Sila Florence. Pew. Mm-mm. Pew. Oo. Wala lang. Ay, may mga gustong directors, actresses na kilala in this age. And then, sino pa ba yan si Love? Nakalimutan ko si Victoria. Yung medyo lang ni... Oo, last, nung isang araw. Basta si Love. Victoria. Pedretti? Basta something ganun. I think, parang very underrated siyang actress. And then, sana mas dumami pa yung, niya, like yung projects niya. Kasi ngayon, parang, puro Netflix show siya eh. Like yung You, Hunting, and then Hunting of Bly Manor. I think, parang, basta, siguro, ang laki ng range niya as an actress, parang ganun. Parang, hindi na i-utilize yung ibang talents. Oo. Parang gusto kong more projects para sana sa kanya. Taylor Swift. Ay, speaking of charot. kasi may ang alam ko magkakaroon siya ng magkakaroon siya ng part saan? Sa Deadpool ata? Oo, magkakaroon siya ng part sa Deadpool. Hindi ko lang maalala kung pero may role siya doon. Talaga? Tsaka gusto niya mag-dive in sa directing. Share ko lang as a Swiftie. Tapos female naman to. Oo nga. Up and coming. Up and coming pa ba si Taylor Swift? I mean, dun sa area na yun. Dominating every industry. Charot! Kaya nga eh. Ang bias. Baka magkaroon siya ng igot. Ay, Emmy, keme. Baka yun yung goal niya. Siya doon. Oo, baka yun yung parang goal si niya. Lady Gaga. Talaga? Si Lady Gaga, like, gusto ko siya sa acting niya ng, sino yun? Sa Star is Born. Pero, I haven't like seen her in many roles yet. Ay, sa Joker 2. Oo nga eh. Pero, I don't know about that. I'm hesitant dun sa Joker 2 kasi parang magiging musical na parang oo nga pala I don't know. Oh my God. Ano kakanta si Joaquin Phoenix? si Margot, like very talented then and not just like for display. Syempre hindi man talaga ganun yung women. Pero like magaling talaga siya. So, you were saying? Tapos si Margot din, parang hindi siya nag-stick sa... Kasi, di ba, sumikat siya sa Wolf of Wall Street and then parang parang wife ba siya or girlfriend ni Leonardo and parang, sexy bombshell, blonde bombshell siya doon. And then, pero hindi siya naging typecast as that, lang. No? Parang nag-seek out talaga siya ng mga projects na showcase talaga yung talent. Oo. And then, meron na rin siyang production company. Happy Chop. Yeah, Happy Chop yun. And then, parang, that's a company with her husband. And then, parang, parang, asaya lang ng actor na may passion talaga for the film industry and then parang giving voice to filmmakers. Yun daw yung goal niya. Tapos sobrang niya din kasi as a person, like, siya, like, nagkakwento siya yung sa, like, sa kanila ng mother niya. Parang sobrang lang niya, genuine na person. Tapos si Saoirse Ronan. Kasi wala siyang, may recent projects ba siya? Pero ang alam ko kasi dapat isasama siya sa Barbie kaso may schedule conflicts ata. Sayang. I want Saoirse as kasi parang Barbie. lagi sila yung pair ni Greta. Pero yun nga, since ko siya una napanood sa Lovely Bones. So, ako din. Like child pa lang is magaling na, masasabi mo magaling na si Saoirse. Hindi ko pa natatapos kasi Atonement eh. Although na-spoil nga ako doon. Pero yun nga. Hanggang saan ka na ba sa Atonement?
Like, tapos, lang. as in, Pero bata pa lang. Oo, pero na-spoil nga ako sa... I think, yun yung atonement yung first... Hindi. First movie ko yung Lovely Bones, pero yun yung parang na-nominate na siya agad. Ganun pa lang siya kabata. Oh. Parang, wow. So, looking forward na sa next projects niya na manalo na siya sana din. At saka, kahit na child actress siya, kasi maraming mga child actors na magaling lang nung bata. Meron ako napapansin ganun like si Asa Butterfield. Ewan ko. For me. Very recent projects ba siya? I mean, Sex Education. Magaling siya as bata nung saan yun? Ay, gusto ko din siya nung bata. Sino nga ba yung mga ano niya? Basta bata. Naaalala ko ngayon yung Ender's Game. Pero before that kasi ang dami niya ng projects din eh. Andun din siya sa Merlin eh. Pero parang like episode lang. Pero ayun nga, magaling siya, naalala ko nung magaling siya as a child actor. Pero like nung, what's that? Yung rom-com, hindi, romantic movie niya, na pinanganak siya sa Mars or pinanganak siya sa space, bumalik siya sa Earth. And then, parang, nagbago siya as, ganun. Basta, doon siya lumaki sa space, ganun. Tapos, ang pangit ng acting niya doon. Basta, parang, tapos na-realize ko, parang, siguro naisip niya na magaling na siya as an actor. So, hindi na niya hinown pa yung, skills niya as an actor. And then, parang parang, feeling ko, nagstay na lang yung skills niya as a child actor. Parang ganun. For me, ewan ko, di ko pa napanood ko na yung first episode ng Sex Education. Ako hindi. He's alright with that, pero, ayun nga, naalala ko lang He could have been more. He could have been better. Parang ganun. Kung sana, niya. Pero I think, maybe he's busy with school, pero, ayun nga. Pero I think, yung talent niya as a child actor. Pero yun nga, kay Sir siya, nagtuloy-tuloy talaga yung parang, she started with the bang. And then parang nag-elevate talaga yung acting yung niya. roles niya is hindi ko alam if lahat na ng films niya kasi hindi ko nakita yung filmography niya, pero lahat is maganda for me. Lahat ng films niya. Parang siguro agent niya. Props sa agent niya. Ang ganda pumili ng ganda pumili ng roles. Na yun nga, napapakita talaga iba-ibang range ni Saoirse. Ano to kasi sasabihin ko eh. Sa kanya. Ayun, siya. Tsaka hindi siya like, yung makikita mo siya na actress sa role. Like, na-embody niya yung characters. Talaga. And also for the local din. Kasi, we have Miss Dolly. Pero hindi namin ma-mention like yung other like actresses dito sa Pilipinas kasi like we're trying to pa lang. Yeah. Go deep sa local cinema. So, Miss Dolly, recently, lumaki yung recognition niya dahil sa Triangle of Sadness. So, we want to mention ulit yung Iti Mapukpukaw, which is The Missing. And it's running for the Philippines entry for Best International Feature Length ng Oscars 2024. So, I hope we can support their journey para nominate naman tayo. Actual nomination. So, Iti Mapukpukaw. Hindi sa pagiging bias, pero maganda talaga siya. Iti Mapukpukaw follows our protagonist na guy and hindi siya nagsasalita. Like, there's no mouth. Animated kasi siya. Like, wala talagang mouth. And then, nagkaroon ng alien. So, sci-fi siya actually. Pero, yung ginamit yung sci-fi to discuss a topic na it's a very dark and traumatic experience of the protagonist. So, ang niya, like, ang makikita mo siguro parang ang attractive, ang appealing niya siguro baka mukha siyang appealing sa bata din. Pero, yung sobrang, kumbaga, ang vivid niya compared sa darkness nung actual na story. Pero, it discusses an important talaga. Ayoko i-spoil. Pero, kasi maganda yung build-up niya. So, watch out. Hindi na siya available by the time na mag-air. Hindi na siya available sa cinemas. Pinanood kasi namin siya sa Cinema 76. Doon siya available. So, if ever naman na magkaroon pa sa ibang
as cinemas will share it sa podcast na lang din. Or hindi, kasi kung malilate na rin yung podcast natin, kung may share pa natin. Like, Check out their sa yeah, Project 8 projects, dun sila nagpo-post ng updates. and nag-ask for help nga for funding din para ma-promote siya properly internationally and magkaroon ng recognition and ma-nominate na tayo. I'll link it down below na lang din sa description. Yan. Ito ayun nga, mention namin si Dolly yung mother ng protagonist doon sa E.T. Mapukpukaw. Ito parang Kit niya doon. Oo nga. Parang kung, nakakatawa si Dolly doon. Oh, that's my boy. Ay, ganun. It's very, that's mother. And that's mother. So, that's our episode 6 of Take Two Talks. And we hope you enjoy our discussion, our talks. Give suggestions and opinions. You can give, and then you can check out our past episodes, and also you can subscribe, like, so you can see our next episode next week. Ayun, again, this is Julia and Byron, and this is Take Two Talks.